Dribble out at magandang gabi! Are you ready? Isang tulog na lang at maglalaro ng muli si Kai Sotto. At para sa mga naghanap ng live streaming, ay maglalagay kami ng live streaming link bukas sa pagsisimula ng laban. Hopefully televised ang dalawang laro this weekend, one against Shimane Susano Magic bukas at sa linggo naman ay against Chiba Jets Funabase. Back-to-back game para kay Kai Sotto at makikita natin kung ano na ang development sa kanyang injury sa dalawang games na ito. Although so far, wala namang mga balita about sa injury ni Kai Sotto, and if we base sa last game niya against China, ay mukhang okay naman si Kai Sotto. His mobility is back, his aggressiveness is back, nandun yung kanyang mga NBA-like skills na nakikita ng buong mundo. At nakikita rin ito ng famous FIBA commentator. Right after the FIBA World Cup ay nakikita ni Josh Bett and he still believe in Kai Sotto. At isa raw sa natutunan niya sa mga laro sa FIBA World Cup ay si Kai Sotto raw ay isang skilled center. At ito ang kanyang buong sinabi and I quote, "I still believe in Kai Sotto. One thing we learned about his game from the FIBA Basketball World Cup is that he is for sure a skill center. Physically, he will continue to develop and it's going to be fun to see him return to Japan next season." At kung excited ang katulad ni Josh Bett na hindi Pinoy, how much more tayong mga Pinoy? Kaya sa mga natutulog na mga Kai Sotto fans dyan, bukas ay mapapanood na nating muli ang best Pinoy prospect na pwedeng magiging first homegrown Pinoy to play sa NBA. Pero ano nga ba ang dapat gagawin ni Kai Sotto upang matutupad ang kanyang NBA dream? Well, merong sagot yan ang one of the greatest NBA player na si Pau Gasol. Nang tinanong siya nung FIBA World Cup kung ano ang kanyang advice kay Kai Sotto to realize his dream. At ito ang kanyang sagot and I quote, "Lifestyle helps which bring the competitiveness and the growth and also the ability to dream to get to that highest level." Ang tanong, ang Japan B-League ba ang tamang liga para sa development ni Kai Sotto? Well, the most important thing ay ang playing time at kahit saan man ito ay hindi ito importante dahil global na ang basketball ngayon. All he needs is an opportunity to develop and he needs enough playing time to do it. At siguro ang Japan B-League ang nakikita ng kanyang agent na mayroong best opportunity si Kai Sotto na makuha ang kanyang optimum development. At 25 minutes per game playing time is what Kai Sotto needs as he needs to develop. So 1 year after now ay siguradong lalakas na ang katawan niya and at the age 22 ay tamang-tama pa yan upang pasukin ang NBA. No doubt, napakaraming mga NBA teams pa rin ang nagmamasid at naghihintay kay Kai Sotto. Sana nga lang ay hindi siya magkaroon ng mga injury dahil ito talaga ang pinakamalaking dagok going forward. At ang paglalaro niya sa FIBA World Cup ay napakalaking bagay para sa kanyang confidence going forward at makikita natin ang kanyang mga learnings sa FIBA World Cup sa kanyang back-to-back games bukas at sa linggo against Shimane Susano Magic at Chiba Jets. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Sotto, ginulat ang Australia. And let's go. Kivas! Dahil kahit saan siya magpunta,
ay merong mga Boomers players na nakaabang sa kanya. In other words, dadaan muna si Kai Sotto sa mga Australian players bago siya makapasok sa NBA. At sa unang laro pa lang ni Kai Sotto sa kanyang second season sa Japan B-League, ay makakatapat na niya ang isa sa mga key players ng Australian team na naglaro fresh from the World Cup na si Nick Kay. Pero mukhang mismatch ang tapatang Kai Sotto at Nick Kay sa kanilang laro ngayong Sabado between Hiroshima Dragonflies at Shimane Susano Magic. Mismatch sa height in favor of Kai Sotto, pati sa skills, pero mismatch naman in terms of strength and power, at pati sa speed and quickness in favor of Nick Kay. Ang tanong, sino kaya ang mananalo? Ang skills at height ni Kai Sotto or ang speed and quickness ni Nick Kay? Well, yan ang ating abangan ngayong Sabado sa pinakaunang preseason game ni Kai Sotto sa Japan B-League. At sa lahat ng mga Kai Sotto fans, buhay na buhay pa ang NBA dream ni Kai Sotto. Nung una kasi, ay ang daan na tinahak ng mga handlers ni Kai Sotto ay ang daan ng mga katulad ni na LeBron James o Kobe Bryant na drafted at a very young age. Pero talagang hindi pa kaya sa maturity ng katawan ni Kai Sotto. Iba kasi ang katawan ng mga Pinoy compared sa mga Americans or sa mga Europeans. So ngayon, ang tinatahak ni Kai Sotto ay ang daan na tinatahak ng mga ordinary NBA prospects na kung saan nagpapagaling muna at hinihintay ang tamang edad bago makapasok sa NBA. The norm in the NBA ay 22 to 23 years old na ang mga players na nagpapadraft. And Kai Sotto is only 21 years old at meron ng maraming NBA teams na interesado sa kanyang kakaibang height and skills. At mas mainam sana kung makakasali si Kai Sotto sa Asian Games dahil ito ang opportunity na mapatunayan niya muna sa buong Asia na siya ang best player. And speaking of Gilas, ay nagkaroon ng joint practice ang Gilas Men and Women sa Field Sports Arena na kung saan open ito to the public. Samantala, ang NBA board ay nagtakda ng bagong participation policy. Kailangang pangasiwaan ng mga koponan ang kanilang mga rosters upang tiyakin na isang star player lamang ang hindi magagamit per game at the most. Kumilos ang NBA nitong Webes para tiyakin na maglalaro ang kanilang mga star players sa mas maraming mga laro, lalo na sa mga laban na televised nationally at sa mga torneo sa loob ng season na idinagdag ngayong taon. Inaprubahan ng Board of Directors ng Liga ang bagong patakaran sa pakikilahok ng mga manlalaro na magiging epektibo para sa darating na season. Papalit sa dating patakaran ng pagpapahinga ng mga players na ipinatupad bago ang season 2017-18. Ang mga bagong patakaran ay pangunahing nakatuon sa mga star players, mga players na naging all-star o kasama sa All-NBA team sa nakaraang 3 seasons.